Ang matinding ganti ng Israel, inaasahan ng buong mundo, pero kinabahala ng marami. Bilang sagot sa halos 200 mga ballistic missiles na pinalipad ng Islamic Republic, mukhang pinaplano pa ng IDF ang kanilang susunod na hakbang. Ang ulat na walang nasalanta ay nabaliktad dahil makalaunan ipinakita na may mga nakalusot. Bagamat walang kumpirmasyon, hindi na siguro ito mahalaga dahil ang higanti sa Iran ay kailangang walang paltos. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na natatagalan ng ganti ng Israel dahil sa natunugan ng Iran ng kahinaan sa air defense ng IDF na pwede pala itong malusutan ng bomba nuklear. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinalang. Ang tanong, totoo ba? Ilang linggo ring hinintay ng buong mundo ang malupit na higanti ng Israel dahil sa pag-atake ng Iran gamit ang halos 200 mga ballistic missiles. Kitang-kita sa ere noong gabing iyon ang mga nagbabagang tuldok na sabay-sabay bumubulusok. Yung iba ay nasa lubong ng depensa pang-ere ng Israel Defense Force at napasabog sa himpapawid. Subalit dahil sa malalakas ang ginamit ng Iran ngayon, yung mga debris ay nakasalanta pa rin sa ibaba. Nasaksihan ng mga taga Tel Aviv, yung mga nakalusot at yung mga sumabog. Gayunpaman, walang balita na may namatay na Israeli bukod sa isang Palestiniang natamaan. Pero mula noon, ang babala ng Israel sa Iran ay, kahit saan ka magtago, hahanapin ka. Matagal ding nagbigay ng pahayag ang mga eksperto at analysts sa labanan kung ano ang pinaka-epektibong hakbang na dapat gawin ng Israel. Maraming binanggit sa media na pros and cons, pero ang palaging sinasabi ay ang pag-atake sa mga nuclear facility ng bansa. May magandang dahilan kung bakit. Ang balita sa The Economic Times noong ika-9 ng Oktubre 2024, isang misteryosong lindol ang naganap sa Iran na may lakas na 4.6 sa Richter scale. Hindi ito gaano kalakas, pero nakakapanghinala. Dahil may mga nagsasabi na nagtetesting ang Iran ng kanilang sandata nuklear. Naging usapan ito sa X na ang epicenter ng lindol ay 10 kilometro ang lalim. Ito raw ay sinadya upang maiwasan ang epekto ng nuclear testing. Ito ang dahilan kung bakit natagalan ang pagganti ng Israel. Kung totoo na mayroon ng sandata nuklear ang Islamic Republic, may posibilidad na ito na ang maging huling atake ng IDF sa Iran. Kailangan talaga na ang tirahin ay yung makakagambala sa militar ng Iran upang matanggalan ito ng kakayahang gumamit ng sandata nuklear. Totoo na may ilang daang bomba nuklear ang IDF, pero isang nuclear lang ang kailangan ng Iran upang lusawin ang buong Israel. Pero hindi ito basta-basta dahil halos nasa huling proseso na ng uranium enrichment ang Iran. Kapag sinabing uranium enrichment, ibig sabihin, malapit na itong makagawa ng purong uranium-235, ang gamit sa bomba nuklear. Ang target ng Israel upang pigilin ang paggawa ng sandata ay yung mga gusali sa Iran na nagpupuro sa uranium, gamit yung mga makinang centrifuge. Ang centrifuge ay ang ginagamit upang tanggalin yung mga dumi sa uranium para maging puro. Kapag puro na ang U-235, ito ang ilalagay sa bomba upang maging nuclear bomb. Maraming pasilidad ng militar sa Iran ang may centrifuge na nagpupuro sa uranium-235. Mas marami, mas mabilis silang makakakolekta ng purong elemento at mas mabilis silang makakagawa ng bomba. Ito ang kailangang pasabugin ng Israel para mapatahimik ang Iran. Pero walang nakakaalam kung nasaan ang mga centrifuge. The volatile situation in the Middle East
is likely to dominate those talks. Our ATS Time is following the latest from Tel Aviv. ATS Video. Ilang dekada na sumusubok gumawa ng sandata nuklear ang Islamic Republic, pero ito ay palaging nauudlot dahil sa pagpaslang sa mga scientist na tumutulong. Subalit makalipas ang panahon, napapalitan lang ng panibagong eksperto ang mga napapatay at naipapasa yung mga natutuklasan hinggil sa nuclear weapon. Kaya hindi na ito ang mabisang paraan upang lubusang mapurnada ang plano ng Iran. Ang pinupuntirya ngayon ng Israel ay ang mismong paraan ng paggawa. Dahil nga naman kahit marami silang mga nuclear scientists, kung wala naman silang purong uranium, baliwala ang kanilang mga kaalaman at natutuklasan. Kaya mas mabisa kung mawawasak ng Israel ang mga gusaling may centrifuge. Pero alam ng Iran ang balak ng Israel at alam ng Israel na alam din ng Iran ang kanilang balak. Kaya sinadya ng Iran na gumawa ng maraming gusaling may centrifuge, katulad ng Natanz Uranium Enrichment Project. Ayon sa The Times, 100 metro ang lalim nito at hinukay sa ilalim ng matigas na bato. Ayon sa balita, kahit yung mga advanced bunker buster bombs ay hindi kayang pasukin. At sa Reuters naman, inulat noong Hunyo taong 2024 na naglagay pa ng maraming makinang centrifuge ang Iran sa Fordow Fuel Enrichment Plant na nasa underground din sa siyudad ng Qom. Ang dalawang pasilidad sa Natanz at Fordow pa lang ang opisyal na pinahayag ng mga Iranians. Pero siguradong marami pa. Kapag maraming makinaryang centrifuge, mas maraming uranium ang mapupuro nila. Ibig sabihin mas maraming nuclear warheads ang magagawa ng Iran sa madaling panahon. Sa isang bomba nuklear, kailangan ng mga 5 hanggang 10 kilo at makakasabog ito ng ilang mga buildings. Pero kung tunay na lakas nuklear, kailangan ay 25 kilo ng uranium. Sapat na para lusawin ang buong Jerusalem. Pero ang nuclear fallout ay papatay sa mga nasa paligid. Kung ang hangin ay papunta sa kanan ng Israel, damay ang malaking bahagi ng gitnang silangan. Kaya marami ang naniniwala na maliit lang na bomba nuklear ang nais na gawin ng Iran o isang tactical nuke para bombahin ang himpilan ng IDF. Bakit natatagalan ang ganti? Matapos ang pag-atake ng Iran, pagsapit lang ng Oktubre, nagbigay ulit ito ng babala sa Israel. Sinabi sa France 24 na dudurugin nila ang Israel kung ito ay re-responde. Pero ang babala ay hindi naman gaano pinansin dahil ang isip ng marami ay gaganti pa rin ng Israel kahit anong sabihin ng iba. Hindi pinansin ng banta, pero hindi ito binaliwala ng IDF. Marahil may laman ang babalang dudurugin sila ng Iran dahil hindi agad kumanti ang mga Israeli. Mula noon kumalat na sa balita na marahil mayroon ng sandata nuklear ang Iran at ang mga 180 na ballistic missiles ay subok lamang sa kung gaano kaepektibo ang pandepensa ng Israel. Hindi siguro alam ng ilan na ballistic missiles ang gamit para sa isang nuclear bomb. Kung totoo ang hinala ng maraming eksperto na ang mga ballistic missiles ay paraan ng IRGC upang alamin kung paano gumana ang anti-air attack defense system ng IDF, kung saang lugar mahina ang depensa nito o kung kayang iwasan ang radar, kung ilang missiles ang kayang sanggain ng sabay-sabay. Sa madaling sabi, tinetesting ng Iran ang kahinaan ng kanilang kalaban. Siyempre sa lahat ng armas at sandata, mayroong weakness at mayroong strong point at hindi na naiiba yung sa Israel. Kung babagsakan ng tactical nuclear warhead ang Israel, bago ito magawa, kailangan muna makalusot sa air defense ang ballistic missiles na may karga nito. Dahil sa halos lahat ng mga 200 missiles ay nasangga noon, kailangan sa susunod, mas marami ang paliparin.
Pagtapos ng atake, inulat ng Sydney Morning Herald kung kaya ba ng Iron Dome na tumagal. Nasaksihan nung gabing iyon ang galing ng depensa ng IDF. Pero kaila sa marami, nakita sa mga satellites ang isang base na tinamaan. At alam ito ng Iran. Matapos lang ang ilang araw, ika-9 ng Oktubre, binanggit ng The Telegraph na napatunayan ng Iran na kaya nitong palusutan ang pinakamagaling na pandepensa sa ere sa buong mundo. Ang nakababahala sa ulat ay ang sinabi sa huli na ang kasunod ay isang malaking pagkawasak. At ano ang pagkawasak na tinutukoy? Dito pumapasok yung naganap na lindol sa Iran at pinaniniwalaang ito ay isang bomba nuklear. Ito ang dahilan kung bakit natatagalan ang higanti ng Israel, na kung lubusan nilang pagtutuunan ng pansin ng pag-atake, baka malingot lang sila at paulanan sila ng hindi daan-daan pero libo-libong ballistic missiles, at isa dito ay may nuclear warhead. Checkmate nga naman. Bombahin man nila ng lubusan ng Iran, isang tactical nuke lang ay sapat na upang tapusin ang buong IDF. Dito nag-iingat ang Israel, lalo na't napatunayan na ng Iran na posible palang malusutan ang Macbeth self-propelled anti-aircraft weapon, ang Arrow anti-ballistic missile, ang Iron Dome short-range rocket defense system, ang David Sling medium-range rocket defense system, at ang kanilang makabagong high-energy laser. Anong aral ang mapupulot dito? Ang matinding ganti ng Israel na inaasahan ng buong mundo pero ikinababahala ng marami ay nakabitin pa rin. Ito ay dahil sa magandang dahilan. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapalipad ng mga ballistic missiles ng Iran kamakailan lang ay paraan upang subukan kung paano gumana ang air defense ng IDF laban sa malalakas na ballistic missiles, at natunugan na mayroon itong kahinaan nang nakalusot pala ang ilang ballistic missiles. Kaya hanggat hindi ito nare-resolba ng Israel, ang pag-atake sa Iran ay maaaring magdulot ng peligro sa IDF. Kumbaga sa boxing, ito yung right hand lead ng kalaban pero nakalantad yung kaliwang panga. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.